Yun po sa lahat po ng tatay, yung mga haligi po ng tahanan na alam naman ho natin na pinag-iigihan po natin, di ba? Na maging isang mabuting ama, haligi po ng ating tahanan, di ba? Na kung ano ho yung standard ng Panginoon, di ba? Tayo hong mga mananampalataya na ho ng Panginoon, di ba? Yun naman po yung inaano natin inaasam natin, di ba? Yung makalakad, di ba? Yung maging isang mabuting ama, gaya ng ipinakita ho sa atin ng ating ama na nasa langit, di ba? Siya po yung pinakamabuting ama sa lahat. Amen? Kaya nga ho, sabi ho, paano ho tayo magiging isang mabuting ama, di ba? Yun ho yung tanong doon eh. Isa lang ho din yung sagot doon, mga kapatid. Tayo ho ay lumapit sa Panginoon. Kasi ho, ang salita ho ng Diyos ay sabi ho sa 2 Timothy, di ba? Ito, basahin po natin. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 16 po, sabi po. Ayan, sabi po. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So hindi lang ho bilang parang sa tatay ho. Kumbaga all around po yun sa atin po bilang mananampalataya. Sabi ho, ang salita ho ng Diyos ay mapapakinabangan ho, sabi, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Para maging handa sa lahat ng mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So yun ho pala yung sikreto, mga kapatid, para ho pagkaroon ho tayo ng buhay na kaaya-aya po sa Diyos, di ba? So, ano pong dapat natin gawin, mga kapatid, para tayo po'y magkaroon ng buhay na maayos, di ba? Kalugod-lugod sa Diyos, sabi ho, lumapit ho tayo sa Diyos at basahin ho natin palagi ang kanyang mga salita. Amen? Amen po. So, yun nga ho, ako po'y nagagalak, di ba? Masaya, at the same time, kinakabahan. Kasi ho, ngayon na lang ulit din niloob ng Lord na patuyuin po dito sa harapan. So, bakit po ako kinakabahan? Kasi ho, hindi ho biro yung ano ka ng salita ng Panginoon. Dahil kapag once ho tayo na nag-share na ng salita ng Lord, dapat ho sa buhay natin is, di ba, nakikita na rin ho yung pagbabago, yung salita ng Lord. At hindi ho biro yun. Sabi nga ho kapag dumating yung time na yung paghuhukom, sinasabi ng Bible na paghuhukom, sabi ho, yung mga mangangaral ho, yung unang, di ba? Unang lilitisin. Kasi ho, tayo ho yung nangaral di ba? Kumbaga, kasalanan ho natin kung yung mga nakikinig ho sa atin is, di ba? Nahulog din sa kasalanan. Kasi ho, hindi ho natin itinuro ng maayos yung salita ng Lord. Kaya nga ho, napakasaya ho na ako ho ay inilagay ng Panginoon dito sa inyong harapan, di ba? Para maghayag ng salita ng Diyos. Pero ako ho ay kinakabahan din ho. Kasi yun nga ho, di ba? Hindi ho biro yung pag-share ng word, di ba? And then, pero sa kabila nun, lahat po na saya, takot, kaba, pero nagtitiwala po ako sa Panginoon, mga kapatid, na hindi ho tayo ilalagay ng Panginoon sa sitwasyon na hindi ho natin kaya. Amen? Diba, sabi niya nga ho, sa kanyang pangako niya ho yun. Sabi niya, hindi ko kayo pababayaan, di ba? Tayo hong mga lumalakad sa katuwiran at kanyang salita, pangako ho ng Panginoon yun. Sabi, hindi ko kayo pababayaan. Lagi niyo akong kasama. Amen? So, naniniwala po ako na hindi ako nilagay ni Lord dito. Inilagay ako ni Lord dito para mapagtagumpayan ko po ito. Amen? Ganon din ho sa mga buhay natin. Kaya ho tayo naririto, mga kapatid, para ho magtagumpay sa ating pamumuhay. Amen po? So, this past month, di ba? Past years, ano ho yung nakikita ho natin sa ating mundo, di ba? Sa Pilipinas ho, medyo tahimik pa. But sa ibang bansa ho, di ba? Masyado na maraming kaguluhan, nararamdaman na yung paghihirap, nandiyan na po yung digmaan, ba?
taggutom, kalamidad, lahat ho. Diba? Yung pagputok ng mga bulkan, paglindol, diba? Lahat ho is nararamdaman na ho natin, nararanasan ho natin. Pero kaya nga ho, sabi po mapalad ho tayo dito, mga kapatid, na tayo po alam niyo yun, may laya pang magsaliksik ng salita ng Panginoon, di ba? May laya pa na gawin kung ano po yung mga gusto nating gawin. Amen? So, napakapalad ho natin. Now, kung titingnan ho natin kung nanonood po kayo ng balita, mga kapatid, is yung nagbabadyahong gera or kaguluhan dito sa Pilipinas is talaga namang andun na konti na lang Kasi yung napanood ko ho na balita is, di ba, yung China nga ho is may alitan, agawan sa teritoryo ho ng Pilipinas. Andun ho may ano ho kasi may sundalong Pilipino na may sakit na siguro, di ba? Tapos ililipat lamang ho ng sasakyan para ho makauwi sana, dalhin sa ospital. Pero nakita niyo ho yung ginawa ng mga sundalo ho ng kabilang bansa is binangga ho yung sinasakyan niya. Maliit lang ho yun. So, isasampa na ho sana siya, tapos bigla siya mong binangga, may sakit karamdaman na, may nararamdaman na ho. Kita niyo ho kung gaano na ho ano yung ugali ng mga tao ngayon, di ba? Wala na ho yung pagmamahal, di ba? Wala na yung kahinahunan, di ba? Talagang mapupusok na sila, matatapang na sila. Wala na ho silang takot, respeto sa kanilang mga kapwa. Then yung sa balita ho na dito ho sa Pilipinas is may nakita ho na may natagpuan po yung mga uniform po ng sundalo ng China. Amen? So, para sa atin ho, nakakatakot ho yun kasi parang ini-invade na nila yung ating sambahayan, yung bayang Pilipinas. May nakita pong mga barel, di ba? Na pagmamay-ari ho ng China, uniform nila. So nakakatakot po mga kapatid na hindi ho natin alam kung kailan ho mag-i-start, di ba? Ang akala ho natin is tahimik lang, okay lang, di ba? Yung iba ho, busy ho Busy ho sa kanya-kanya mga buhay. Di ba? Busy sa trabaho, busy sa business, busy sa pag-aaral, kaya wala na hong time para pakiramdaman kung ano yung nasa paligid. Ang akala natin okay lang, di ba? Maraming nagsasaya, di ba? Akala nila okay lang pero hindi ho nila alam na yung pakiramdam na gano'n na okay lang, yun po yung pinaka nakakatakot. Bakit ho? Sabi ho ng Bible yun na kung kailan yung pinakatahimik at akala natin is okay lang, panatag lang ho tayo, sabi ho, dun ho darating ang ating Panginoon. Sabi ho, simbilis nga ho ng kidlat yung pagdating niya. Kaya ho, palagi hong pinapaalala ng Bible na tayo po'y magkaroon ng buhay, di ba? Na kaaya-aya sa Diyos. Lumakad tayo sa Kanyang salita. Now, church, punta ho tayo sa buksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid, sa Luke 17 po. Ito ho yun, mga kapatid, yung sinasabi ng Bible na panatag lang ang lahat Kala natin okay lang, pero sinasabi ho ng Bible, yun po yung mas pinakanakakatakot na araw at panahon. Sa Lucas 17 po, verse 20. Yan. Title ho niyan, ang paghahari ng Diyos. Lucas. Sana. Ayan, babasahin ko po mga kapatid. Sabi po sa verse 20, minsang tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsimula na ang paghahari ng Diyos. So, sabi ho, malinaw, wala hong palatandaan na makikita. Kumbaga, yun nga ho yung sinasabi na
Akala natin okay lang, akala natin tahimik pa, di ba? Akala natin panatag pa. Sa verse 21 po sabi, kaya walang makakapagsabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Verse 22, pagkatapos sinabi niya sa mga tagasunod niya, ito na ho, darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao kahit isang araw lang. Pero hindi iyon mangyayari. So bakit sinabi yun ni Jesus na hindi pa ho yun mangyayari? Ito ho yung sagot sa verse 23. Sa baba sa kasunod ho, sabi, may mga magsasabing sa inyo, naroon siya o nandito siya. Huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako. Verse 24. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. So, ganun ho yung inihalin tulad po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagbabalik. Gaya ho ng isang kidlat. Alam naman ho natin, di ba mga kapatid? Walang wala tayong palatandaan kung kailang kikidlat. Meron pala, kulog, di ba? Kumukulog muna bago kumidlat. Pero hindi natin alam yung exact na oras, di ba? Na tatama or yung kidlat, di ba? Ganun ho yun. Ganun ho inalintulad yung pagbabalik ng Panginoon. Sabi ho sa verse 24, sapagkat ako na anak ng tao ay babalik tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Verse 25, ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyong ito. So mga kapatid, nangyari na po ba na dumanas ho ang ating Panginoong Hesus ng mga paghihirap at siya ho ay itinakwil ng henerasyong ito? So mga kapatid, nangyari na ho, di ba? Nangyari na ho na siya ho'y, di ba, nung siya po ay ipinako sa krus, di ba? Talagang dumanas ho siya. Nung nabuhay siya dito sa mundong ibabaw, dumanas ho siya ng paghihirap rejection, di ba? So nangyari na ho. So ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Now tayo po ay nasa huling kapanahunan na mga kapatid. Kasi ho, kung tatanungin natin sabi, ngunit kailangan ko munang akong dumanas ng maraming paghihirap at itakwil ang henerasyong ito. So kung sa itakwil naman is dati pa ho, tinakwil na ho si Jesus, di ba? Sarili niya humbayan. Then sa kapanahunan po natin ngayon, marami pong ayaw sa ating Panginoong Hesus. Ayaw nila sa katotohanan. Amen? Yung iba nga ho, minamak pa nila, international pa Diba? Meron ho, yung mga gumagawa ho ng mga music video, mga sikat na rapper, di ba? Mga sikat na mga nganta ho sa iba't ibang bansa. Nagdi-disguise ho sila na like Jesus ho. Tapos, pero yung galaw at yung kanta nila is hindi ho na di ba? Minamak nila si Jesus, di ba? Kumbaga, wala na yung respeto nila Like sa LGBT ho. Di ba? Yung nagtayo sila sila ng sarili nilang simbahan, di ba? Nagkakasal na ho sila ng lalaki sa lalaki, di ba? Babae sa babae. Which is mali ho. At yun po yung kinagagalit ng Panginoon. Isa sa kinagagalit ng Panginoon, di ba? Bakit ho? Kasi ho, nilalabag niyo ho yung kautusan ng Panginoon Ang utos ho ng Panginoon, ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Pero sila ho, di ba? Walang dahas po na, di ba? Inaano ho nila yung kautusan ng Panginoon. Sinusuway po nila, mga kapatid. At yun ho yung nakakatakot, mga kapatid. Na hindi natin alam kung ano ho yung nasa puso't isip ng Panginoon. Hindi natin alam kung siya ba ay masaya ngayon, di ba? Hindi natin alam kung siya ay galit. Di ba? Kasi ho, tutuusin po is talagang laganap na ho sa ating mundo yung kasamaan. Sabi nga ho ng Bible, si Satan ho ang nagahari sa mundo. Di ba? Kaya ho, ang laging paalala din ho ng Bible sa atin, di ba? Sabi, lumapit kayong palagi sa Diyos. Ba? Magsaliksik ho palagi kayo ng salita ng Panginoon. Bakit ho? Kasi ho, doon lang ho natin
Sa salita lang ho ng Diyos natin mapipil yung kaligtasan, 'di ba? Yung safe, yung feeling natin na safe tayo, 'di ba? Kung paano ho tayo makaiwas gumawa ng kasalanan, kasamaan, is magagawa ho natin yung kung tayo ho ay nasa tabi ng Panginoon. Amen? Sabi ho dito sa verse 26, tuloy ho natin, sabi, kung ano ang mga ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noah, ay ganun din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. So ano ho ba yung nangyari, mga kapatid? Nung panahon po ni Noah, di ba? Sabi ho dito sa verse 27, sa panahon ni Noah, wala silang inaatupag kundi magsaya. So ngayon ho, ganun ho yung nakikita natin, mga kapatid. Ang motto nga po ng sanlibutan, gawin mo lahat na makakapagpasaya sa'yo habang buhay ka pa. Ha? Tama po ba yun, mga kapatid? Tama naman na magsaya. At yun ho talaga yung gusto ng Panginoon para sa atin, maging masaya tayo. Pero hindi ho sa lahat ng oras, panahon, di ba? Yung nawawalan na ho tayo ng panahon sa ating Panginoon, di ba? Yung ultimo mga panalangin lang hindi na natin maibigay kasi yung puso't isip natin nakatuon na lang, ba? Sa pagsasaya, sa kung anong gusto natin. Amen? Sabi, sa panahon ni Noah, wala silang inatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman, at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko, dumating ang baha at nalunod silang lahat. So, yun ho yung gawain at nakikita ho natin. Hindi ho natin pwedeng itanggi, di ba? Kasi yun po yung nakikita natin, di ba? Nagsasaya, papakalunod sa sa kasiyahan, yung pagkain, di ba? Mga matatakaw, di ba? Diet ho. Matatakaw dyan ha, diet po kasi para din ho sa kalusugan natin. Kasi minsan sinisisi pa nga natin yung Panginoon, di ba? Kung bakit, Lord, bakit ako nagkasakit? Bakit ako nagkaganto? Sinisisi natin ang Panginoon, tayo rin po pala yung may kasalanan, di ba? Wala tayong tigil, wala tayong habas. Sabi nga nung Bible, wala tayong habas sa pagkain, mga matatakaw. Alam naman natin yung pagkain ng sobra ay masama, di ba? Nung mga nakaraan ho, ganun din ho yung naranasan ko. Wala akong tigil sa pagkain. Nagkanda sakit-sakit na ho ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, pero yun pala ho yun, mga kapatid. Na kasalanan ko din ho kung bakit ako nagkaganon. Ba? So, ganun din ho sa atin, mga kapatid. Na, sakto lang ho. Kumbaga, hindi kulang, hindi sobra, sakto lang. Amen? So, yun ho, di ba, sabi ho, yung sinasabi ng Bible na kagaya ho nung kapanahunan ni Noah na lahat ho tayo ay busy. Kumbaga, yung ating puso't isipan ay nabibisi na. Doon lang nakatuon kung saan lang po, kung ano lang po yung gusto natin sa ating buhay, di ba? Yun po yung sinasabi ng Bible na sabi ho, nung pumasok si Noah sa barko, dumating ang baha at nalunod silang lahat. So, wala ho silang kamalay-malay, mga kapatid, di ba? Kasi ho, busy ho sila Hindi ho nila alintana yung kung ano man yung nangyayari, di ba? Sa kapaligiran. Kasi nga ho, busy sila sa kung ano yung gusto nilang gawin. Then nung dumating ho yung panahon, yung baha, sabi ho, lahat sila patay. Di ba? Kaya nga ho, laging paalala po ng ating Panginoon, laging paalala ho ng ating Diyos. Di ba? Sabi ho, huwag niyong ituon ang inyong puso't isipan sa mga bagay makamundo. Kasi ho, ang bagay na makamundo ho is panandalian lang ho. Nasisira ho yan. Sabi ng Panginoon, ituon nyo ang inyong puso't isipan sa mga makalangit na pambagay. Bakit ho? Kasi ho, doon, yung kayamanan ho sa langit, hindi ho nasisira Sabi nga ho, makamtan nyo man yung kayamanan nyo dito sa buong mundo, di ba? Makuha nyo man lahat. Pero
Mapahamak naman yung kaluluwa nyo, di ba? Nonsense, di ba? Baliwala ho. Masaya ka nga panandalian, pero sa bandang huli, malungkot ka. Bakit? Nandun ka sa impyerno eh. Di ba? Nagdudusa ka. So yun ho yung paalala ng Panginoon na ituon ho natin ang ating puso't isipan sa mga makabagay na panglangit. Sabi ho dito, sana po ba? Verse 28. Ganon din noong kapanahunan ni Lot. So yun ho, di ba? Kilalang kilala natin si Lot, yung story niya sa buhay niya, di ba? Ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, nagnenegosyo, nagsasaka at nagtatayo ng mga bahay. So, ganun din ho. Gaya din ho ng kapanahunan ni Noe, busy din ho sila, di ba? Tatayo ng mga bahay. Verse 29. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos umulan ng apoy at asupre mula sa langit. At namatay silang lahat doon sa Sodom. Ganyan din ang nangyari sa araw ng pagbabalik ng anak ng tao. Amen? So, ganun ho lang kabilis. Mga kapatid, hindi ho natin namamalayan. Diba? Kung busy tayo, diba? Kung ang puso't isip natin is wala sa ating Panginoon, sabi ho, aabutan ho tayo ng ganun. Baka mamaya mabigla na ho tayo. Diba ho, pag kumikidlat nga eh, diba? Nagugulat tayo, diba? Nagugulat tayo kasi hindi natin inaasahan. Bigla palang kikidlat, diba? Ganun ho, kabilis ho. Sabi po sa 31, sa araw na iyon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumain. Para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Verse 32, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Amen? So, yung asawa ho ni Lot, ano hong nangyari sa kanya, di ba? Dahil ho yung puso't isipan niya is nililingon pa rin, di ba? May nililingon pa rin, may hindi siya kayang bitawan. Napahamak po siya, di ba? Naging po siyang asin po ba yun? Naging matigas na ano. Dahil hindi siya sumunod sa Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, huwag na kayong lilingon. Pero yung asawa ni Lot, matigas po ang ulo. Lumingon pa rin. Ayun, napahamak. Ba? Sa atin ho, ganun din ho. Madalas ho sa atin, matigas po talaga ang ulo natin. Aminin ho natin yan. Madalas, matigas po talaga ang ating mga ulo. Na kahit alam na po natin yung tama at mali, di ba? Pero mas pinipili pa rin ho natin yung mali. So, yun ho yung kailangan natin ihingi ng tawad sa ating Panginoon. Excuse me po. Bakit ho? Bakit ho natin kailangan ihingi ng tawad sa Panginoon yun? Kasi ho, napakabuti po ng Panginoon. Sabi nga ho ni Ate Aya kanina, naisip niya ho kung gaano kabuti yung Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Diba? Na inialay ng Diyos Ama ang kanya nag-iisang bugtong na anak para ho sa atin. Take note ho mga kapatid, lahat ho tayo is makasalanan. We are all sinners. Diba? At alam ho natin na ang kaakibat ng kasalanan is kamatayan. And lahat ho tayo ay nararapat na mamatay. Pero dahil ho sa pag-ibig, awat habag ng Diyos sa ating pong mga buhay, di ba? Tayo ho'y tinubos niya. Di ba? Tayo ho'y pinakawalan niya dun sa kamatayan. Amen? Kaya sabi nga ho maiisip mo talaga kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Kasi ho, wala ho tayong pwedeng irason, wala ho tayong pwedeng idahilan para hindi ho magpurit sumunod sa ating Diyos na buhay. Kasi ho, ganun ho kabuti ang Panginoon sa atin. Na yung mga hindi natin dapat matanggap is ibinigay niya ho sa atin. Amen? Sabi yun ho yung tinatawag na grace, by the grace of God. Ha? Kaya buhay pa tayo ngayon by the grace of God. Amen? Kaya humihinga pa tayo ngayon by the grace of God. Amen?
Kaya malalakas pa ho tayo ngayon by the grace of God. Kasi kung hindi po dahil sa Panginoon, kung hindi niya hihintulutin, diba, na magising tayo sa umagang ito, wala, patay na ho tayo. Diba? Pero pinahintulot pa rin ho ng Panginoon. Kaya nga mapalad tayo mga kapatid. Mapalad pa ho tayo sa mapalad. Mapalad pa ho tayo sa tumanggap ng kayamanan sa araw na ito. Kayamanang makamundo, pero ang tinanggap ho natin, kayamanang spiritual ho. Kaya mapalad ho tayo, nakarinig ho tayo na salita ng Diyos sa araw na ito mga kapatid. Yun pa lamang ho, dapat na ho nating ipagpasalamat yun sa Diyos. Dapat na ho nating purihin, pasalamatan ng Panginoon dahil nakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago ng buhay, men, at nakakapagligtas ng buhay. Pero yung kayamanan ng mundo, hindi ho tayo kayang iligtas niyan. Yun pa ho yung magdadala sa atin sa kapahamakan. Men? Kaya nga ho sabi ho, di ba, nung nakaraang preaching, di ba? Nakalimutan ko kung saang book siya, di ba? Sabi ho, yung prayer ho yun na wag niyo ho ako bigyan ng sobra. Yung sakto lang, di ba? Wag niyo rin ho akong bigyan ng kulang, di ba? Para hindi ako magnakaw, di ba? Yung sakto lang ho. Matuto ho tayong makontento sa kung anong meron tayo. Na kung buhay tayo ngayon, maging masaya ho tayo mga kapatid. Kasi hindi ho lahat nabibigyan ng pagkakataon, chance na mabuhay sa araw-araw. Araw-araw ho, maraming namamatay. Di ba? Pero tayo ho, di ba? Tayo ho buhay pa hanggang ngayon. Di ba? Sabi nga ho, di ba lahat tayo makasalanan? Pero yung iba nauna na. Pero tayo hinintulot pa ng Panginoon na mabuhay. Bakit? Binibigyan pa ho tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mabago. Binibigyan pa ho tayo ng Panginoon na pagkakataon na makalakad sa kanyang mga salita. Kaya nga sabi, huwag niyong sasayangin yung chance yung pagkakataon na binibigay. Sabi ho sa Galatians, di ba? Sa lahat ho ng pagkakataon, sabi niya, gumawa kayo ng mabuti. Lalong-lalo na sa iyong kapatiran sa pananampalataya. Amen? Kasi sayang kung hindi natin gagawin di ba? Masasayang lang yung ibinigay na chance ng ating Panginoon sa atin kung hindi tayo kikilos, gagalaw. Kung hindi tayo lalakad ng naayon sa salita ng Diyos. Di ba? Huwag ho natin sayangin mga kapatid yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So balik ho tayo doon. Saan ako tumigil, Kuya Luis? 34? 33 muna. Sa verse 33. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So yung pala ho yun mga kapatid. Yung taong naghahangad na maligtas ng kanyang buhay, sabi ng Bible, siya pa ho yung mawawalan. Pero yung tao hong na naghahangad, di ba, na makasunod, makalakad sa kalooban ng Diyos, mag-alay ng buhay para sa kanyang kapwa, sabi yun ho yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga ho, di ba, sabi ho kanina sa Galatians, di ba? Galatians 6, sabi ho, gumawa kayo ng mabuti, di ba? Lalo na sa inyong kapatiran. Hanggat may pagkakataon. Kasi ho, sabi yun yung makakapagligtas din ho sa inyo. Amen? Sabi ho dito sa verse 34, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaring kunin ang isa at iwan ang isa. Verse 35, sa dalawang babaeng magkasama, nagigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Verse 36, at kapag may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kunin ang isa at iwan ang isa. Verse 37, tinanong siya ng mga tagasunod niya, saan po ito mangyayari, Panginoon? Sumagot siya, sa pamamagitan ng
kasabihan or talinghaga. Sabi, kung saan may bangkay, doon nag-uumpukan ang mga buwitre. Amen? So ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Sa ibang salin ho ng Bible, yung bangkay ho is mga patay. Kung saan may mga patay, doon po nagkakatipon ng mga buwitre. Yung patay ho na tinutukoy ho ng Bible is hindi po literal na patay. Kundi ho patay spiritual. At nakikita ho natin kung saan maraming patay is na spiritual, di ba? Doon din ho nagahari ang kasamaan. Di ba? Yung kadiliman. Is yung buwitre ho is represent kasamaan, kadiliman. Amen? Na kung saan maraming patay, doon ho nagkakatipon or nagahari yung kasamaan. Sabi, doon magaganap yung sinasabi ng Panginoon na kanyang pagbabalik. At mabibigla ho talaga tayong lahat doon, mga kapatid. Kaya nga ho, di ba? Mapalad ho tayo mga kapatid dahil tayo ho ay nakarinig ng salita ng Diyos. Di ba? Nakilala natin ang Panginoon. Ba? Kumbaga, advantage ho natin yan, mga kapatid eh. Alam natin yung warning. Di ba? Sila hindi. Pero, alam natin yung warning tapos hindi natin sinunod, eh wala na hong pananagutan ng ating Panginoon doon. Kapatid. Kasi ho, free will nyo na ho yun eh. Nalaman nyo na yung katotohanan pero hindi nyo pa sinunod, kayo na ho ang mananagot sa Diyos. At wala ho kayong pwedeng sisihin. Dahil hindi ho nagkulang paalala ang ating mga lingkod. Ang ating Diyos sa ating mga buhay. Diba? Pinaalam niya sa atin ang masama at mabuti. Now, saan ho tayo pupunta? Diba? Gaya nga ho, kahapon, nung natakil ho namin sa Bible study ho namin dito, na may dalawang pintuan ho. Na yung isa, pintuan patungong hardin, yung isa naman, pintuang apoy. Now, saan ho tayo papasok? Diba? So, syempre, papasok tayo sa pintuan ng hardin. Diba? Kasi ho, doon maganda. Diba? At ang pakiramdam natin, feeling natin is safe tayo doon. Hindi tayo papasok talaga sa pintuan ng apoy kasi masusunog tayo, di ba? Yun ho yung unang may isip natin, mga tao. Pero yun nga ho, yung shiner ho sa amin ni Kuya Lori kahapon. Di ba? Ang demonyo ho, or kampo ng kadiliman ho, hindi ho siya mag-aanyong demonyo para akayin or yayain kayo. Sabi nga ho yung mga kaaway, para ho sila mga asong lobo na nag-aanyong tupa para sirain yung yung panambahan. Sabi ho, yung inaalok ho ng kaaway is kung ano ho yung gusto natin at kung ano ho yung maganda para sa atin. Yun ho yung inaalok ng kaaway. Diba? Minsan nga ginagamit ho yung trabaho, yung business, di ba? Kasi pag nakita natin, business, oo nga naman, gaganda yung buhay natin, di ba? Kikita tayo, magandang trabaho. Pero hindi natin alam na loko na ho pala tayo. Manloloko ho ang kaaway, mga kapatid. Na akala natin is maganda, maayos, yung pinasukan nating pintuan, pero hindi ho pala, patibong ho pala yun. Now, yung mga papasok naman ho doon sa apoy, di ba? Yun ho pala yung daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kung naaalala nyo ho, hindi ho ipinangako ng Diyos na magkakaroon tayo ng buhay na mapayapa at maayos kapag nasa side tayo ng Panginoon. Wala pong ganong pangako, mga kapatid. Pero ang ipinangako ho ng Diyos, sabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Kaya pag pumasok ho tayo doon sa pintuang apoy, di ba? May mangyayari ho sa atin di ba? Pangako ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Pero hindi sinabi ng Diyos na
walang mangyayari sa inyo. Di ba? Ang sabi lang ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Kumbaga, pag lumakad tayo doon, may mangyayari at may mangyayari ho sa atin. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Lagi ko kayong kasama. Amen? So, gano'n naman ho talaga, di ba? Yung mga buhay nga ho ng unang kapanahunan sa Bible, di ba? Yung mga buhay nila is dumaan ho sila sa paghihirap. Di ba? Lahat ho sila dumaan sa paghihirap. Yung mga apostles, di ba? Andiyan na yung pag-uusigin sila, pagbantaan sila, napapatayin sila, di ba? Ikinulong sila. Yun ho yung pintuan na sinasabi na mahirap talagang pasukin. Pero kung buo yung pagtitiwala mo sa Diyos, sabi malalampasan mo yun. And after ho nung paghihirap na yun, andun na ho yung, di ba? Yung gift ni God sa atin. Ano po yun? Eternal life. Di ba? Gaya nga ho nung kami ho ay nabigyan ng pagkakataon na makalabas-labas din ho. Diba? Kami ho, mga elders with pastora, kami ho ay nabigyan ng pagkakataon at pinagpapasalamat ko ho yun. Diba? Nung kami ho ay papunta pa lang ho doon, grabe ho yung pinagdaanan namin, nung sasakyan. Talagang hindi ho namin akalain na ganun ho yung daraanan. Talagang ang tatarik ho eh. Tapos yung daanan maliliit. Tapos walang mga harang sa gilid. Talagang konting maling galaw, laglag sa bangin. So ganun ho yung hirap na pinagdaanan namin bago namin mapunta yung paraiso naman ho. Diba? Pagkatapos nung paghihirap na yun, nag-enjoy naman ho kami sa kagandahan ng creation ni Lord. Amen? Kasi sabi nga ho ni Pastora, ganun ho yung buhay ng isang Kristiyano. Diba? Hindi ho natin alam kung kailan tayo daraan sa mga, di ba? Mga pataas, pababa, lubak-lubak, di ba? Kasi tayo nasa isang takbuhin eh, di ba? Naglalakad tayo dire-diretso lang. Pero sometimes, di ba? Tuwid yung kalsada, pero sometimes may nadadaanan ho tayong mga rough road, di ba? Mga paangat, paahon, mga sira-sirang kalsada. Yun din ho yung sa buhay ho natin bilang isang Kristiyano. Na hindi ho ipinangako ng Diyos na kapag lumalakad tayo sa katuwiran ng Diyos is dire-diretso lang, wala nang problema, maayos. Yun ho yun. Palagi hong may pagsubok. Pero dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, tuloy lang mga kapatid. Diba? Tiwala lang. Kasi pag natapos naman natin yung lakbayin at lakarin na yun, sabi nga yun po yung pinakamaganda sa lahat. Yung matanggap ho natin yung ating biyaya mula sa Diyos. Eternal life. Yun ho yung asamin natin. Huwag na ho tayong mag-asam ng kung ano man dito sa mundo. Ituon ho natin ang ating puso't isipan sa ating Diyos. Kasi siya ho ang magbibigay ng pinakamagandang regalo sa atin, mga kapatid. Sabi yung regalo na yun, hindi ho nasisira. Walang kapintasan. Higit sa lahat, nasa langit. Sino gustong makapasok ng langit, mga kapatid? Amen? Diba? Lahat ho tayo gusto eh. Kaya sabi nga yung chance na ibinigay sa atin ng pagkakataon ng Lord, yung pagkakataon na ibinigay sa atin, sabi, gawin natin yung the best. Diba? Do it for the glory of God. Na kung ano man yung ginagawa natin sa ating buhay, di ba? Gawin natin yun para sa Panginoon. Di ba? I-dedicate natin yung lahat para sa Panginoon. Bilang pasasalamat na rin ho sa ating Panginoon. Speaking of bilang pasasalamat, mga kapatid, paano ho natin ginagamit yung salitang salamat or thank you? Paano ho natin siya ginagamit? Kadalasan yung ginagamit natin yung salitang thank you ay sa pag-awit, di ba? Yun. Pero yung kadalasan na pagkakaalam natin sa salitang thank you or salamat is yung literal na tiway talaga. Diba? Yung halimbawa binigyan ka, oy salamat di ba? Ganun eh. Yung paggamit natin sa salitang thank you. Pero kung titignan natin sa Bible, mga kapatid,
kung paano ho nila ginagamit yung salitang pasasalamat sa Panginoon is may kaakibat ho na gawa. May kaakibat ho na paggalaw. So, nung unang kapanahunan ho, pag nagpapasalamat ho sila sa Panginoon, nag-aalay ho sila, di ba? May inaalay sila eh. Sabi, sige ho, punta ho tayo sa ano. Punta po tayo ng Leviticus. Sa Leviticus 2, verse 1. Kaya ganyan ho nila ginagamit yung salitang pasasalamat. Yan. Kapag may nag-aalay ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon, ang title po kasi nito ay Handog ng Pagpaparangal sa Panginoon. Sorry. Kapag may nag-aalay ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon, ginagamit niya ang magandang klaseng harina at lalagyan niya ng langis at insenso. Sunod po. Dadalhin niya ito sa mga paring mula sa angka ni Aaron. Kukuha ang pari ng isang dakot na pinagsama-samang harina at langis at susunugin niya ito sa altar. Kasama na ang insenso na inilagay sa harina. Susunugin niya ito na susunugin niya ito na pinakaalaala sa Panginoon. Ang mababangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay nakakalugod sa Panginoon. So ganun ho sila magpasalamat, mga kapatid. Yung nagpapasalamat ho sila, may kaakibat ho na gawa, may pagbibigay ho. May, di ba? May binibigay sila sa Panginoon. Like King David ho, mga kapatid. Sabi ho, si Haring David ho ay palaging nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi ho siyang umaawit, mga kapatid. Amen? Hindi ho siya basta thank you lang. May ginagawa ho siya, kinikilusan niya ho. Ano ho yun? Nag-aalay ho siya ng mga awit papuri sa Panginoon. Bilang pasasalamat ho. Amen? Si Apostol Paul ho, siya ho ay mga kapatid, di ba? Nung dati niyang pangalan is Saul. Now, ano hong pamumuhay ang meron siya nung hindi pa siya alagad ng Diyos. Siya po ay mamamatay tao. Siya po ay murderer, mga kapatid. At hindi lang ho basta tao yung pinapatay niya, mga alagad ho ng Diyos. Pero nung dumating ho yung time na nagpakilala yung Panginoon sa kanya, mga kapatid, at naranasan niya ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, ano hong nangyari kay Saul? Kay Apostol Paul, ano pong nangyari? Diba? Siya po ay lumakad sa katuwiran ng Diyos. Amen? Bilang pasasalamat ho, ginawa niya ho yun. Nang wala hong hinihintay na kapalit, hinihinging kapalit sa Diyos. Diba? Kahit na sobrang hirap ng pinagdaanan niya, si Apostol Paul ho, siya ho yung pinakamarami ho yatang pangaralan, mga Hudyo, diba? Napunta ho siya sa iba't ibang lugar eh. And dati ho, nung pasimula pa lang ho na lumalaganap ang salita ng Diyos, is hindi mo pwedeng ipilit yung salita ng Diyos. Talagang may magagalit sa'yo, may magbabanta sa'yo. Diba sila nga pinagbabato pa sila eh, pinagbabato, kinulong, diba? Ganun po yung hirap na naranasan ni Apostol Paul. Pero bilang pasasalamat ho sa Panginoon, hindi ho siya tumigil, mga kapatid. Ganun niya ho ginagamit yung salitang pasasalamat, mga kapatid. Yung paggawa. Sabi nga ni Kuya Lloyd, di ba? Pagkanta, bakit ho patuloy na umaawit ang ating worship team, mga kapatid? Diba? Bilang pasasalamat ho sa Panginoon. Kasi ho, hindi ho matutumbasan yung binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Wala hong katumbas na awat habag yung pag-ibig niya sa atin. Kaya kung ano ho yung kaya natin gawin sa Panginoon, is gawin ho natin bilang pasasalamat ho sa Kanya. Diba? Kasi ho, kung tutuusin ho, napakaraming beses na ho tayong pinigbigyan ng Diyos. Diba? Nasa atin na ho yung pabor. Daw, ngayon mga kapatid, ibalik naman ho natin yung pabor sa Panginoon. Diba? Kumilos, gumalaw ho tayo nang naaayon sa Kanyang mga salita. Mamuhay tayo
ng naaayon sa kanyang kalooban. Yun ho yung pinakamagandang pasasalamat o regalo natin sa Panginoon. Pero ano ho, yung may sinasabi ho ang Bible na pinakamagandang regalo na may ibibigay natin sa Panginoon. Ano ho yun mga kapatid? Sabi ho, magkaroon ho tayo ng buhay. Ihandog natin yung buhay natin bilang isang mabangong handog sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Yun po ang makakapagpalugod sa Panginoon. Yung magkaroon tayo ng buhay na maayos mga kapatid. Sabi po sa Romans, di ba? Kuya, punta tayo sa Roman. Ito ho yun. Romans 12, verse 1. Ito ho yung makakapagpa-please sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. See, mga kapatid? Alang-alang sa maraming pagkakataon. Gaano karaming pagkakataon ho tayong kinaawaan ng Diyos? Ba? Simulat sa pool, nung tayo ho ay ipinanganak, sabi andun na ho yung kasalanan. Ba? Hindi ho tayo naging perfect sa Lord. Pero dahil sa awat habag ng Diyos, tingnan nyo, hanggang ngayon ho, buhay pa ho tayo. Diba? Hanggang ngayon ho, binibigyan pa ho tayo ng pagkakataon. Kasi nga ho, yun po yung pag-ibig ng Panginoon. Ayaw niya ho mapahamak tayo, gusto niya ho tayo kasama sa kaharian ng langit. Kaya nga, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ba, na lumakad, sumunod sa kanyang mga salita. Sabi ho, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay nyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Yun ho yung tunay na pag-worship, mga kapatid. Kung naaalala nyo pa ho, naitakil na ho yan dito mga kapatid, true worship. Visit nyo ho yung page na ating pong The Dwelling Place. Makikita nyo ho dun. Yung true worship po. Ito ho yun. Naitapik na ho yun. Panoorin ho ulit natin. Yun ho pala yung pinakamagandang handog na maibibigay natin sa ating Panginoon. Diba? Yung magkaroon ho tayo ng buhay na kalugod-lugod at kaaya-aya sa ating Panginoon. Yun ho yung pasasalamat. Diba? Hindi ho yung nagpasalamat tayo, literal na tiway talaga. Men? Punta tayo sa simbahan. Tinanong mo, bakit ka nasa simbahan? Kasi para pasalamatan ng Panginoon. Pero pag after ng simbahan, di ba? May mga ganun ho, di ba? After ng simbahan, balik na naman. So, literal ho na tiway. Yun ho yung sinasabing literal na tiway. Thank you talaga. Ginawang ka ng kabutihan ng Panginoon, di ba? Pero literal na tiway lang yung isusukli mo. Bali wala ho. Meron ho sa Bible niyan, mga kapatid. Punta ho tayo sa mga kapatid. Ito ho. Galing na ho ito sa Bible mismo. Ayan ho. Sabi po sa verse 11. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang pumasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus. Panginoong Jesus, maawa kayo sa amin. Yun ho ang wika nila mga kapatid. Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus. At nagsisisigaw at nagpuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos
maliban sa taong ito na hindi Hudyo. Sinabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na iniligtas ka ng iyong pananampalataya mo. Amen, mga kapatid. 10 ho silang pinagaling, pero isa lang ho yung bumalik. Isa lang ho yung nagpasalamat. Sometimes ho, yung iba pumupunta sa church, hindi ho para pasalamatan, purihan ang Panginoon. Sometimes yung iba pumupunta ho para ho, kasi ho, may pangangailangan. May motibo sa puso. Masakit man, pero totoo ho. Masakit ho yun, pero katotohanan po yun, mga kapatid. Bible na ho mismo ang nagsabi. Minsan ho, pumupunta lang yung iba kasi ho, may kailangan may motibo. Then after makuha, diba? After makuha, wala na. Hindi na ulit naalala si Lord. Diba? May humiling ng business. Diba? Binigyan ng business. Ayun, busy na sa business. Hindi na makapaglaan ng oras, panahon sa Diyos. Diba? Puro business na lang. Humiling ng trabaho. Binigyan ng trabaho. Nung nagkatrabaho, wala na. Oras, panahon, wala nang oras, panahon sa Panginoon. Hindi na naalala yung nagbigay ng trabaho sa kanya. Amen? May pumunta sa church kasi ho maraming problema, baon sa utang. Nung sinagot yung panalangin, nakabayad sa mga utang, nakaluwag-luwag. Ayun na naman, happy-happy na naman. Sometimes ho, ganun ho tayo mga tao. Sa totoo lang po. Bible na ho mismo yung nagsabi, mga kapatid. Diba? Isa lang ho yung nagpasalamat sa 10. Kaya totoo po yung sinasabi ng Bible, mga kapatid, na hindi lahat makakapasok sa karya ng Diyos. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Amen? Kayo ho, mga kapatid, paano ho tayo magpasalamat sa Panginoon? Paano ho natin gamitin yung salitang, thank you Lord, salamat Panginoon? Literal na thank you lang ba? Or thank you na may pagsunod? Ba? May paggawa. Kasi kung literal na thank you lang, diba? Tiway din talaga tayo sa Panginoon. Pag dumating yung time, diba? Yung time na nawala na tayo sa mundong to, dumating na yung paghuhukom, diba? Magugulat tayo, Lord, bakit ako nasa lugar na to? Bakit ako nasa impyerno? Tiway ka na lang, sabi ng Lord. Diba? Tiway ka talaga. Kasi ho, hindi mo ginampanan na maayos . Pasalamat ka ng pasalamat, thank you and thank you, pero yung buhay mo hindi maayos. Diba? Yung buhay natin hindi maayos. Masakit ho. Pero yun ho yung katotohanan. Truth hurts, pero the truth will set us free. Now, kung tayo ho ay hindi tatablan sa mga gantong masasakit na aral, di ba? Wala, hindi talaga tayo mababago. Pero kung tayo is kaya nating i-accept, di ba? Yung sakit ng pangangaral, mas maganda pa ho yun, di ba? Kasi ho, marirealize natin sa ating mga sarili, di ba? Na meron ho tayong pagkukulang, di ba? Tayo ho ay lubos at lubhang nagkulang sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ho nararapat ho tayong parusahan . Pero by the grace of God, mga kapatid, narito ho tayo mga kapatid. Masaya, malakas, ba? May buhay, may hininga. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw, di ba? Hindi ho tayo pinagkulang ng Diyos. So paano ho natin pasasalamatan ng Panginoon, mga kapatid? Sa lahat ng kabutihan niya. Yun na ho yun, mga kapatid, yung sa Romans 12. Ihandog nyo ang iyong mga sarili bilang isang mabangong handog.
Mamuhay kayo ng kalugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Yun ho yung maibibigay nating bilang pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng ginawa niya. At yun ho yung tunay na pagsamba. True worship. Yung magkaroon ng buhay na maayos. Di ba naririnig ho natin mga kapatid sa Bible? Lagi ho yun, maging mapagpasalamat kayo at magkaroon kayo ng buhay na maayos, magkaroon kayo ng buhay. Diba? Yun ho yung naririnig natin sa Bible palagi, maging mapagpasalamat. Bakit ho, mga kapatid? Bakit ho pala pinapaulit-ulit ng Bible yun? Kasi ho nararapat lamang na pasalamatan ng Diyos. Sa lahat ng kabutihan niya, mga kapatid, nararapat na pasalamatan ng Diyos. Yun ho yung kaya ho sinabi ng Bible na maging mapagpasalamat kayo. And this time, mga kapatid, maging mapagpasalamat ho kayo. Dahil nakarinig ho tayo ng salita ng Diyos. Amen? Magalak ho tayo mga kapatid. Dahil hindi lahat is nakakarinig na salita ng Diyos. Pero tayo dito, ba? Pinili ho tayo ng Diyos para makarinig na salita niya. At hindi ho tayo sa sarili natin ang nagdala dito, kundi ang Diyos ho ang nagdala sa atin dito. Yun ho yung pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, di ba? Kaya ho, magalak ho tayo, mga kapatid. Sige nga ho, palakpakan ho nga natin ang ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Now, mga kapatid, bakit ho yun ang palaging sinasambit ng Bible or pinapahayag ng Bible sa atin? Na maging magpapasalamat, magkaroon ng buhay na kalugod-lugod, magkaroon ng buhay na naaayon sa salita ng Diyos. Bakit ho? Kasi ho, gaya ho ng sinabi kanina, napakabilis lang ho ng pagdating ng Panginoon. Ganon din ho sa buhay natin, mga kapatid. Napakabilis lang din ho ng buhay natin. Sabi nga ho sa Bible inihalin tulad ho ang buhay natin sa hamog. Now, alam naman ho natin yan, mga kapatid, na ang hamog ay lumilitaw sa umaga. Pero maya-maya kapag sumikat na yung araw, nawawala na. Hindi natin namamalayan, nawawala na. Ganon hindi ho sa buhay natin, mga kapatid. Tayo ho ay sisibol sa mundong ibabaw na ito at hindi natin namamalayan yung ating pagtanda. At hindi natin mamamalayan na tayo ay lilisan na pala. Diba? Sabi ko sa Bible, saan ba ako? Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. So ganun lang ho kabilis. Inihalin tulad ho tayo sa hamog, mga kapatid. Meron pa ho. Inihalin tulad din ho tayo sa bulaklak. Sabi ho, ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ang katulad nito ay isang bulaklak na mumukadkad pero agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. Ano yung una? Hamog, bulaklak, anino. Kung titignan natin, lahat yun, mabilis mawala. Ba? Meron pa ho. Kung papaanong bumababa ang tubig sa dagat at natutuyo ang mga ilog, gayon din naman ang tao'y namamatay at hindi na makabangon pa. O magigising sa kanyang pagkakatulog hanggang sa maglaho ang langit. Hinalintulad din ho tayo sa tubig sa dagat. Yung tubig ho sa dagat, di ba? May tinatawag na high tide, low tide. At hindi ho natin alam yung
exact time kung kailan mag-high tide at kung kailan maglo-low tide. Yung iba natatansya lang, mga bandang alas 4 siguro mag-high tide na. Tansya lang nila yon. Pero hindi nila alam yung exact time, di ba? Exact na oras kung kailan ho mangyayari yon. Sa isang bulaklak, ganun din ho. Hindi natin alam kung kailan malalanta yon. Di ba? Sa anino, yung anino, lumalabas yung anino, pero hindi rin natin alam kung kailan natin hindi na makikita ang anino. Ganun ho kabilis. Sa hamog din ho, ganun din ho. Wala hong nakakaalam kung kailan ito lilitaw at kung kailan ito mawawala. Doon ho inalintulad yung buhay natin, mga kapatid. Na may kita ho natin gaano ho kabilis. Gaano ho lang ho kabilis ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Talaga hong napakabilis. Kaya ganun na lamang ho yung pagpapaalala ng Diyos sa atin na maging mapagpasalamat kayo at magkaroon kayo ng buhay na nakakalugod sa Diyos. Kasi ho, mabilis lang ho. Tayo po ay nangungupahan lang dito. Hindi tayo talagang dito nakatira sa mundong ibabaw na to. Ganun ho kabilis. Kaya ganun na lang yung paalala ng Diyos na maging mapagpasalamat at magkaroon ng buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, paano ho tayo kikilos? Paano ho tayo gagalaw? Gumalaw ho tayo ng naayon sa salita ng Diyos. Kumilos ho tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag ho natin sayangin yung oras, panahon, pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoon. Dahil sabi po ng Bible, ang buhay ng tao ay napakabilis. Hanggat may lakas pa, ba? Hanggat nabubuhay pa, hanggat may hininga pa, gawin natin yung lahat para sa ating Panginoon. Do it for the glory of God. Amen? Kasi ho, at the end, tayo rin ho naman yung makikinabang. Diba? Tayo rin ho yung makikinabang ng mga ginagawa natin. And masaya ho yun kapag nakita natin yung kapatiran, di ba? Halimbawa ho, tayo ay nasa langit na. Nakita natin yung kapatiran, ay kumpleto. Di ba? Masaya. Masaya pa sa masaya. Kasi ho, hindi ho nasayang yung pangangaral ng mga tagapangaral ho natin. Hindi ho nasayang yung salita ng Diyos. May nangyari ho. Kaya mga kapatid, yun lamang ho, kapahayagan ng Diyos sa ating mga buhay. Maging mapagpasalamat tayo at magkaroon tayo ng buhay ang naayon sa kalooban ng Diyos. Lumakad ho tayo sa salita ng Diyos. Amen? Sana ho may naintindihan po tayo, mga kapatid, sa ating tinalakay. Sana ho, ihag po natin siya, yakapin ho natin ng buong puso. Now, pag alis ho natin dito sa bahay palambahan nito, pag hiwa-hiwalay natin, balikan ho natin ulit yung ating mga binasa. Dahil baka ho may nakaligtaan ho si Kuya AJ. Diba? May hindi pala siya nasabi na kung ano dapat yung sinasabi ng Bible is malalaman ho natin, di ba? Kasi ho, ako po tao lang ho. Hindi naman ho nakapag-aral ng Bible school, but niloob lang ng Lord, sa awat habag lang po ng Lord, kaya ho ako nandirito. Tumatayo at ginagawa yung best. Di ba? So, mamaya ho pag-hiwa-hiwalay natin, saliksikin huli natin personally yung salita ng Panginoon. Ba? Magkaroon ho tayo ng oras, panahon sa Kanya, mga kapatid. Amen? Yun lang mo po, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga buhay nyo. Maraming salamat po sa pakikinig.